Do or die game na para sa apat na kupunan. Meralco Bolts kontra sa Magnolia Hotshots at TNT tropang 5G kontra naman sa kanilang sister team na NLEX Road Warriors. For sure magiging physical game ang mga larong ito dahil nakataya ang semis spot. Sa game 1 nga ng Meralco kontra Magnolia, nakuha ng Magnolia ang unang panalo kaya ngayon do or die na talaga ang labanan para sa dalawang kupunan. First quarter ay naging dikitan agad ang scoring. Parang nag-aamuyan pa ang magkabilang team habang hinahanap kung sino ang unang makakuha ng momentum. Palitan ng depensa at pisikalan agad ang ipinakita ng parehong kupunan. Dahilan para maging mababa pero dikit ang score. Kitang kita rin ang intensity sa bawat possession dahil ayaw magkamali ng dalawang team. Habang ang Magnolia ay umaasa sa kanilang agresibong depensa. Pilit namang sumasagot ang Meralco sa pamamagitan ng kanilang outside shooting at mabilis na transition offense. Sa pagtatapos ng unang quarter, hawak ng Magnolia Hotshots ang malit na kalamangan laban sa Meralco Bolts 22-19. Pagpasok ng second quarter, mas lalo pang uminit ang laban. Solid ang naging contribution ng mga locals ng Magnolia Hotshots, mapailalim man o sa labas ng tres. Bawat ikot ng bola nila ay may kumpiyansa at bawat tira ay parang may kasamang gigil para makuha ang semis spot. Pero hindi rin nagpahuli ang Meralco Bolts. Sa tuwing tila nakakakuha ng momentum ang Magnolia, agad naman itong sinasagot ng Meralco. May mga pagkakataong umaarangkada ang Hotshots pero laging may player ng Bolts na handang sumalo sa pressure at gumawa ng crucial basket. Habang tumatagal ang quarter, mas lalo pang naging physical ang laro. Bawat rebound pinag-aagawan, bawat drive may banggaan at bawat possession ramdam mong ayaw bumigay ng kahit sino. Kitang-kita sa depensa at intensity ng magkabilang kupunan kung gaano nila kagusto ang panalo. Walang player ang gustong umatras dahil alam nilang isang momentum swing lang pwedeng magdikta kung sino ang aabante sa semifinals. Quarterfinals na talaga ang ipinapakita ng dalawang team. Walang easy basket, walang libreng possession at bawat puntos kailangan paghirapan. Hindi rin lumamang ng higit sa 10 puntos ang kahit anong team sa buong first half. Palitan lang ng momentum ang nangyari. Kapag tila aangat ang Magnolia, agad namang babawi ang Meralco. Kapag naman susubok humabol ang Bolts, may sagot agad para sa Hotshots. At pagtapos ng second quarter, hawak pa rin ng Magnolia Hotshots ang manipis na lamang 47-44 laban sa Meralco Bolts. Pagpasok ng second half, nananatiling dikitan ang laban ng Meralco Bolts at Magnolia Hotshots. Palitan lang ng scoring ang dalawang team at wala talagang gustong bumigay. Sa bawat run ng Meralco, may sagot agad ang Magnolia at sa tuwing tila makakatakas naman ang Hotshots, bumabawi rin agad ang Bolts sa kanilang depensa at crucial baskets. Habang papalapit ang fourth quarter, mas lalo pang naging tensyonado ang laban. Ramdam mo na bawat possession sobrang importante. Bawat turnover, bawat mintes at bawat foul ay kayang magbago ng momentum ng laro. At dahil sobrang dikit ng laban, umabot pa ito sa overtime. Dito mas lalong lumabas ang composure at experience ng Meralco sa crucial moments ng laro. Malaking kawalan para sa Magnolia si Champman matapos itong ma-foul out sa fourth quarter hanggang overtime. Ramdam agad ang epekto nito sa opensa at depensa ng Hotshots dahil nawalan sila ng isa sa kanilang pinaka-importanting player. Sinubukan pa ring lumaban ng Magnolia hanggang dulo. Hindi sila basta bumigay at talagang pinaghirapan nila ang Meralco bago makuha ang panalo. Sa huli nakuha man ng Meralco ang panalo at sa MC spot hindi naging madali ang laban para sa kanila. Kita kung gaano sila nahirapan laban sa depensa at pisikalan ng Magnolia. At para sa Magnolia, isa na naman itong masakit na aral pagdating sa endgame execution. Ilang beses na rin nakita ngayong conference na hirap silang tapusin ang close game sa crucial moment. Lalo na sa position ng point guard. Kailangan pa talagang mas mahasa ang decision making at composure sa dulo ng laro. Pero kahit ganun, ipinakita pa rin ng Magnolia kung bakit isa sila sa pinakadelikadong team sa liga pagdating sa depensa, disiplina at physical na laro. Dako naman tayo sa laban ng TNT tropang 5G kontra sa NLEX Road Warriors. Win or go home game para sa mga sister team na parehong gustong makapasok sa semifinals. Pagpasok pa lang ng laro, halatang agresibo agad ang NLEX Road Warriors. Umaasa talaga sila sa kanilang mabilis na opensa at deadly 3-point shooting para sabayan ang TNT. Kapag nakakahanap sila ng open shot sa transition, agad nila itong tinitake advantage. High emotion na rin itong si Ball dahil alam nilang isang talo na lang ay bakasyon na agad ang naghihintay sa kanila. Makikita sa energy at reactions ng NLEX bench kung gaano nila kagustong manatiling buhay sa conference na ito. Pero kahit mainit ang simula ng NLEX, hindi rin nagpahuli ang TNT. Unti-unti nilang kinontrol ang pacing ng laro gamit ang kanilang depensa at mas organized na execution sa opensa.
Malaking faktor din para sa NLEX si Cady Lalane na talagang nagtatrabaho sa ilalim. Halos walang makapigil sa kanya sa paint habang sunod-sunod ang kanyang puntos at rebounds. Umabot agad siya ng 27 points sa first half pa lang, dahilan para manatiling dikit ang laban sa malaking bahagi ng unang dalawang quarter. Pero habang tumatagal ang first half, nagsimulang makuha ng TNT ang momentum. Mas naging maingat sila sa bola at mas naging agresibo sa pag-atake sa depensa ng NLEX. Kapag nakakahanap ng run ang Road Warriors, agad din itong napuputol ng TNT sa pamamagitan ng kanilang transition offense at outside shooting. At sa pagtatapos ng first half, kontrolado ng Talk and Text ang laro, 64-54 kontra sa NLEX Road Warriors. Second half ng laro, mas lalo pang humigpit ang depensa ng TNT tropang 5G. At doon na nagsimulang mahirapan ang NLEX Road Warriors sa kanilang opensa. Pilit na ang mga tira ng NLEX at hindi na sila makakuha ng parehong rhythm na nakuha nila noong first half. Kontrolado pa rin ng TNT ang momentum ng laro. At kitang-kita sa kanilang body language na ayaw nilang pakawalan ang pagkakataong makapasok sa semifinals. Mas naging agresibo sila sa depensa habang tuloy-tuloy din ang pagpasok ng kanilang mga tira mapa mid-range man, ilalim o sa labas ng tres. Nagpapaulan na rin ng 3 points ang TNT sa second half. Kapag nakakahanap sila ng open look, halos automatic na ang kanilang tira. Ibang-iba ang aura ng TNT ngayon kumpara sa unang laro ng serye. Mas composed, mas disiplinado at mas agresibo sa magkabilang dulo ng court. Malaking bagay rin ang naging contribution ng kanilang locals. Nariyan sina Calvin Oftana, Roger Pugoy at veteranong si Jason Castro na talagang nag-step up sa crucial moments ng laro. Hindi man gaanong naramdaman noong unang game, ibang usapan talaga kapag playoff basketball na. Habang lumalaki ang lamang ng TNT, pilit pa ring binubuhay ni Cady Lalane ang pag-asa ng NLEX. Patuloy siyang nagtatrabaho sa ilalim at halos siya na lang ang consistent na nakakahanap ng puntos para sa Road Warriors. Pero hirap na hirap nang makagawa ng paraan ang mga local players ng NLEX laban sa TNT. Bawat drive may bantay, bawat pasa may pressure at bawat possession kailangan talagang paghirapan. At sa huli pinataob ng TNT tropang 5G ang top seeded team na NLEX Road Warriors sa score na 118-108 para maselyuhan ang kanilang pagpasok sa semifinals. Best player of the game si Roger Pugoy matapos magtala ng 21 points, 6 rebounds at 4 assists sa isang napakalaging panalo ng TNT. At matapos ang matinding do-or-die games ngayong gabi, kumpleto na ang apat na team na maglalaban sa semifinals. Sa isang bracket magtatapat ang TNT tropang 5G at Meralco Bolts. Dalawang team na parehong mainit ang momentum matapos manggaling sa matinding quarterfinals. Mukhang magiging bakbakan ito ng experience, depensa at outside shooting. Parehong physical at disiplinado ang dalawang kupunan kaya siguradong dikitan at mataas ang intensity ng seryeng ito. Sa kabilang bracket naman maghaharap ang crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel at ang palaban na Rain or Shine Elasto Painters. Isang exciting matchup ito dahil parehong kilala ang dalawang team sa kanilang puso at never say die mentality. Abangan kung sino ang magpapakita ng tunay na composure pagdating sa semifinals. Mas umiinit na ang laban habang papalapit na tayo sa finals at siguradong bawat game ngayon ay parang gera sa loob ng court. Semifinals basketball na ito, wala nang easy games at wala nang madaling kalaban. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang PBA updates, game reviews at basketball content.